Mga kapuso, painit po ng painit ang usapin ng bayan tungkol sa korupsyon sa flood control projects ng gobyerno. Kahapon nga po sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, ilang mababatas at DPWH officials ang pinangalanan na sangkot daw sa katiwalian. Ang mga nangyari yan at iba pang update sa isyong ito, hihimayin natin dito sa Isyu ng Bayan. At para pag-usapan yan, makakasama po natin live ngayong umaga, DPWH Secretary Vince Dizon. Sec Vince, welcome back. At kasama rin po natin, Dean ng Ateneo School of Government, Dr. Jennifer Oreta. Dr. Oreta, thank you, ma'am. Good morning. Thank you for joining us this morning. Good morning po at salamat sa papapunlak sa amin dito sa unang hirit. Simulan na po natin. Pag-usapan natin yung mga pasabog na revelasyon. Sabi nga nila, Lunes pa lang, pero para hanggang Biyernes ay mga breaking news natin kahapon. Sec Vince, I'd like to ask you first, ano yung naging reaction ninyo? May ilang public works officials din nabanggit, may dinidescribe pa na mga perang nasa kahon daw, dinadala sa opisina ng DPWH. Your reaction, Sec? Unang-una, pagpasok natin dito, dalawagan naman ang bihin ng Pangulo. Total cleansing within. No? Yun ang ginagawa natin ngayon. No? At kahapon nga, nag-file na tayo ng una nating kaso sa Ombudsman kasama ni Chairman Gail Cordoba ng COA. Kasama ang 4 na kawani ng DPWH, mga involved sa mga proyekto sa Bulacan. No? Sa District Engineering Office ng Bulacan. Sila Alcantara, Mendoza, Hernandez at Nibago, yung si Engineer Suya. Yes. At hindi tayo hihinto dito. Nung Sunday, sinabi ng Pangulo sa akin, tama na ang salita, tigil na natin ang talk, tama na yung proseso. Pagka ghost project yan, kapag nakita natin talagang substandard yan, file na ng kaso. And if I may emphasize, Sec, ito ho'y binanggit, isang DPWH district lamang. Tama po We're yan. talking the rest of the country, ganito rin kaya nangyayari? Alam nyo, isang linggo pa lang ang nakalipas since napasabak tayo dito, Ivan. No? Mahigit 100 na ang proyektong report sa akin. Okay. No, all over the country. No? Pero kailangan isa-isahin natin to. Yes, Yun nga ang usapan namin ni Chairman Yel. We have to start somewhere. Dean, yung narinig niyo kahapon, did it even surprise you? Well, especially the part na yung mga diskaya named some legislators na humihingi daw ng cut sa mga proyekto. Yung pagpapangalan ng mga diskaya, medyo nakakagulat dahil parang ang script na ngayon ay save my skin pero damay-damay na tayo. No? Pero yung nangyayari sa DPWH, ang sabi ko nga kanina kay Sec Dizon, hindi siya secret eh. It's actually everybody knows, no? Open secret, Open ika nga, secret oo. na humihingi ng ang usapan na lang ilang porsyento yung hihingin sa mga proyekto. So magandang nangyari na nagpangalan ng mga diskaya kasi parang ang silver lining natin dito, may pagkakataon na tayong imbestigahan itong mga pangalan na dati na nating naririnig. Pero Yes. kailangan ay tuloy-tuloy. No? Nabanggit niyo ho yung word na script. May ano ho ba dito? Kasi ako, personally, ito lang ba? Does the list end here? Tapos tinanong po ni Senator Jinggoy, walang senador ni isa? You know, all those things. Parang selective po eh. At kung titingnan mo yung listahan, parang 2022 lang, no? So at sabi ko nga kanina, ilang dekada na itong nangyayari. So I don't think na ito lang, no? Yes. So kaya yung list na ipinakita, maaring ito ay initial lamang at sana ay initial lamang. Pero sa investigasyon na gagawin ng DPWH, sana ay mahalungkat nila yung iba pang mga pangalan. Yes. Sec Vince, ito naman nabanggit din sa hearing, kontrolado raw ng mga congressman. Yung mga tao ng DPWH gaya ng district engineer, kapag hindi raw nagbigay ng porsyento, nagkakaproblema ang project. May ganito na bang nakarating sa inyo? And how do you intend to do something about this? Kasi obviously hindi ho tama. Tama po Nahawak yan. ng kongresista Tama ang po yan. DPWH Tama po personnel. yan. Alam niyo po, I think dito po manggagaling dito po natin makikita yung wisdom ng ating Pangulo. No? Nung in-announce niya, I think last week or a week and a half ago, yung pagtatayo niya ng independent commission. Kailangan talaga, no? Napakalawak nitong nakikita natin ngayon. No? At sabi nga po ni Ma'am Apples, ni Doc Apples, na
ano to, no? Dekada na ang binibilang dito. Hindi taon to eh. Dekada ito eh. No? Kaya yung pagtatayo ng Independent Commission, talagang napaka-importante. Dahil ang DPWH, ako bilang secretary, I can only do so much. Yes. Ang kaya ko lang linisin yung sarili kong bakuran. No? Pero kung merong malawakang pang sakop ito, kailangan talaga ng Independent Commission. Kaya tingin ko yung wisdom ng Pangulo ay tama. At tingin ko, no, sa mga susunod na araw, susunod na linggo, hindi na magtatagal, ia-anunsyo na ng ating Pangulo yan at kung sino ang magiging kaparte nitong Independent Commission na ito. Sec, by the way, may dalawang sinibak kayo sa pwesto, si Engineer Hernandez at Alcantara, na ang Tatlo gaganda ng po, kotse, tatlo po. tatlo sila. Oo, ang gaganda ng kotse, 70,000 naman yung sweldo, pero 30 million yung Lamborghini niya. Napansin ko nga po. Na-cite in contempt pa nga ho, itong si Hernandez. Kumusta na ho ba yung mga kasong isasampan nyo sa kanila? Kinasuhan na ho natin sila kahapon. Silang tatlo kasama may isa pa. At ang sinasabi nga natin, no, nag-usap kami ni Chairman Gel, ang napag-usapang nating strategiya, ang kaso dito, project per project. So, multiple cases yan. Kung Okay. ikaw ay, halimbawa, district engineer ka, kamukha ni Alcantara, yung mga kanyang mga cohort, yung kanyang mga kabal doon, no? Oo. Kung ilang project yon, multiple cases. So, hindi pwedeng blanket excuse na, hindi ho, nagtiwala ako sa tao ko, kaya pinirmahan ko na lang. Sorry. Hindi papasabi. Hindi po Ito pwede. yung pagpapahiram naman ng lisensya, Sec. Nakarating na rin ba sa iyo Opo. itong modus na to? And paano Kagaya nga natin susolusyonan? nung una akong nagsalita, no, after kong manumpa kay Pangulong Bongbong Marcos, is ang lawak nito eh. Kasama dyan ang DPWH, pero kasama din yung pribadong sektor. Nandyan yung PICAB na siniwagat na rin ni Senator Yes. Ping Lacson. No, dyan nangyayari yung sinasabi mo ngayon. No? Yung bilihan, bentahan ng lisensya, sino ang gagawing AAA, sino ang Yes. gagawing quadruple A. Kasama lahat yan. Kaya nga, nakikipag-ugnayan din tayo sa DTI dahil under sa DTI itong PICAB. At ano po, no, nakita natin, mabilis ding umaksyon si Secretary Chris Roque. Yes. Halos sinibak na lahat ng members ng PICAB board. Dean, Pero- School of Government. Baka Ang sasabihin ko Opo, nga yeah, ay go ahead. kasama ang LGU. Yes. Hindi lamang yung mga national government agencies, pero napakaraming LGU din yung kasama dito sa issue na to. At yun nga, kung we are very hopeful dun sa Independent Commission, makakapag-recommenda siguro sila ng mga magagandang mungkahi. Pero kailangan talagang, it will actually parang hahalungkatin niya, no, yung buong sistema. Dean, I was going to ask, something this deep and something systemic, ganito ho din i-describe yung corruption sa, lalo na ho, maraming mga moving parts, maraming mga involved. Where do we begin? Nakaka-overwhelm po siguro si Sec Vince. Lagi niya sinasabi, overwhelming ang problema, but somebody has to do it. Ano ho mapapayo niyo ko sa kanya? How do we begin fixing this problem? Yung ginagawa ni Sec Dizon ngayon ay sa tingin ko ay maganda, no? So kinakasuhan na per project yung mga taong involved, pero sana nga ay hindi lamang dun sa level ng DPWH, pati dun sa mga ibang mga kausap or marami kasi mga interagency at inter-LGU na mga proyekto, kaya meron tayong mga parking, hindi ba, yung ipapark mo yung budget. May ganun, parking pala ng budget, oo. may ganun so, pala. dapat, kaya hindi lamang DPWH. Ang question ngayon, yung political will ng administrasyon. Dahil DPWH, nahandyan si Sec Dizon, pero kung maaapektuhan niya yung ibang mga ahensya, mahalagang makita yung dedication din ng Yes. Pangulo, no, na suportahan to. At ikalawa nga, yung commission, no? So, sana yung commission at yung mga rekomendasyon na gagawin ng commission, and I'm really very hopeful dito sa commission na to, no? Ay talagang sundin, no? Lalong-lalo na yung mga structural changes. Dahil hindi pwedeng, sa tingin ko, hindi pwedeng kasuhan lang ang individual tapos happy na tayong lahat, Yes. no? Kailangan talagang makita ng mga tao na may pagbabagong nangyayari sa Kasi initially, ang naririnig natin dito, public works officials, contractor, kahapon lang ho tayo may narinig ng mga pangalan ng mga legislators. yung malalaking pangalan, no? Well, Oo. siguro kailangan natin tanggapin, damay sila talaga dito dahil, the budget process and all that, talagang doon nagkakaroon ng hocus-pocus. Sec Vince, anyway, mahigit isang linggo po ninyo sa DPWH. Meron ba kayo mga discoveries na talagang nagulantang kayo at mga balak nyong gawin? para ayusin? Unang masasabi ko, no, sa tagal-tagal ko na sa gobyerno, in and out of government, no,
ngayon lang ako nakakita ng ahensyang ganito kagulo. Talagang hindi ko maintindihan kung ano ang sistema, ano ang proseso. Talagang napaka-overwhelming talaga. No? Pero tama po yung sinabi ni Doc, no, na talagang it needs to be systemic change. Hindi to kaso lang dito, kaso doon, Yes. managot dito, magtanggal tayo. Matagalang proseso to. Hindi to mabilis, hindi to overnight. Kasi dekada na to eh. Dekada na to nag-evolve yung sistema dyan. Pero dahan-dahan, kailangan nating ayusin ang sistema. Kaya nga nung Sunday, nakipag-meeting po ako sa dalawang dating Yes, DPWH ito po, Secretary. si Si Secretary Ping De Jesus And Babes, at si kay Secretary Babe Singson. At yun po ang matagal namin pinag-usapan. At, merong mga magandang ideya, merong mga kailangan gawin, pero root cause kasi nito talaga napakalalim eh. No, so kailangan dahan-dahan tayo maglalagay ng mga konting mga pagbabago with the hopes na hopefully yung mga pagbabago natin sa mga sistema, sa struktura, sa mga proseso hopefully will ensure na hindi na tumauulit. Kasi grabe talaga Ivan, Ma'am, grabe. the fact na 2 previous secretaries are now advising Secretary Dizon, pero hindi ho talaga sapat yung isang termino lang no, na it takes much longer than one presidential term to fix a problem this serious. Kailangang yun nga, yung independent commission, pagkatapos niyang maggawa ng mga rekomendasyon, dapat mabilis yung kanilang Yes. rekomendasyon, ay aksyon na nakakaagad, at kung kailangan mag-legislate, lagyan na agad or amyendahan na yung mga existing na batas para hindi at yung mga tao din, kailangan i-sustain natin yung ating itong hindi ko naman sa Vigilance, vigilance, participation. Iniisip ko yung word na Yes, oo. yung gigil, nanggigigil yung mga tao ngayon. Dapat i-sustain yan at humingi tayo ng talagang pagbabago, hindi lang sa DPWH, pati sa budgeting. Yeah, Kasi yung kahit na may problema ka sa DPWH, may problema din tayo sa budget, yung appropriation, di ba? Yung mga insertion, hindi na yan saklaw ng ni Sec Bin. So kaya talagang ang dami mong ahensya na sasagasaan pag talagang may political will ang administrasyon na to na linisin. Nabanggit yung budget ni ma'am, yung September 12 deadline ho ninyo to correct or to rectify the NEP ng DPWH. Ano hong status ito, Sec? Mahirap yung isang linggo, no? Kasi tandaan nyo, itong budget ng DPWH, napakalaki. 700 pages daw, Sec, 700 pages long, 20,000 projects. Pero puro copy-paste lang naman yung ginawa. Pero yun nga yung problema. Kasi nga, doon mo talaga makikita na may problema sa struktura, may problema sa proseso, may problema sa sistema. So, kailangan talaga maayos yun. Pero gagawin natin ang kakayanin natin. No? Kaya may deadline ng Kongreso na binigay, kailangan tayong tumupad doon, pipigitin natin, baka kinakailangan siguro humingi tayo ng konting extension kahit na 2 araw man lang. Right. Pero wala tayong choice dyan. As much as possible, we will do what we can with this Pero mukhang present mababawasan, budget. Mababawasan yung budget. Well, nagsabi na ang Pangulo, Yes. flood control. No? Okay. Pero gusto ko lang sigundahan yung citizens' participation Yes. na sinabi ni Ma'am Apples. No? Alam nyo, nung nasa DOTR po ako, naaalala nyo, lagi ko pong ini-encourage ang mga kababayan natin. Padagan nyo sa amin ng mga video ng mga kamote driver. Padagan nyo sa amin ng mga video ng mga bus na hindi maayos ang Araw-araw may pagmamaneo. tinatanggalan ka ng lisensya. Tanggal tayo ng tanggal. Yun din po ang ginagawa natin ngayon. Ini-encourage natin ang publiko. Padagan nyo kami ng mga Facebook, kung may makita kayong mga, alam nyo, DPWH dyan, na magagara ang lifestyle, na may mga mamahaging kotse, may mga mansyon. Padagan nyo sa amin yan. Kung may makikita kayong mga proyekto sa lugar nyo na sinasabi nila, meron dapat flood control dyan, meron dapat ganito dyan, ipadagan nyo sa amin. Let's at make it aaksyonan harder natin for yan. them to get away with their crime. Exactly. Dean, babalik tayo sa naganap na hearing. Nababanggitin yung angulo na posibleng maging state witness ito mga diskaya. Kung, malaking kung hindi sila most guilty, humihingi nga sila ng tulong para sa protection daw nila. What are your thoughts on this?
yung totoong reaction ko nung nakita ko. Sabi ko, ano ba to? Naglolokohan ba tayo dito? Pero on the other hand, kung magbo-volunteer nga sila ng mga information, tulong yan, no, sa gobyerno, pero hindi pwedeng walang accountability. Yes. Malaki dapat yung pananagutan nila. Maaring kung mag-share sila ng mga information, mababawasan siguro, pero definitely hindi po pwedeng mawalan ng accountability. Napakalaki nung at kung hindi in-expose ni Vico Soto, which by the way is a graduate of our school, no? Kung hindi niya in-expose yung mga yung interview ng mga Diskaya at yung lifestyle ng mga Diskaya, hindi mabubuksan ito no. So kaya talagang kailangang may pananagutan din sila. Sec Vince, we can talk all day dahil malalim na ang issue na to. But we have to end here. Baka may panghuling baka may parting shot ho kayo sa ating mga kababayan lalo na nakaabang po sa mga reformang inyong ipatutupad sa DPWH which at this point may be at an all-time low, sabihin na natin gano'n. Unang-una po, no, nagsimula po ang lahat ng ito nung very emotional na nagsalita ang ating Pangulo sa SONA. No, dahil nakita po niya no, na anong nangyari? Bakit nagkaganyan? No? At siya mismo, after the SONA, siya mismo ay pumunta mismo sa mga proyektong ito at nakita niya. Pero uulitin ko po yung sinabi ng ating Pangulo nung bago siya umalis papuntang Cambodia. Tama na ang salita. Tama na yung proseso na yun. Nakita na natin, alam na natin ang problema dito. Umaksyon na tayo at kailangan ng mga managot, ang mga dapat managot. And definitely the people are watching. Dean, baka may parting shot ho kayo. What should the public make out of all this? Kasi para ang dami yung mga kwento, ang daming ganito. Wow, mga nakakagulantang na revelasyon. Pero paano ho ba natin dapat tignan itong mga pangyayaring ito? Suportahan natin yung mga investigasyon na ginagawa ngayon. Suportahan natin yung Independent Commission. Sabi ko kay Sec Vince kanina, mag-ingat siya kasi ang dami niyang babanggain ng mga malalaking pangalan. No? So kailangan tulungan natin yung mga pagbabagong ginagawa, siguraduhin natin na yung systemic changes ay mangyayari. Pero ang challenge din sa ating mga kababayan, yung isustain nga yung panggigigil natin. Pero kailangan mag-aral tayo. Hindi pwedeng nanggigigil lang tayo. Kailangan meron tayong konkretong mga rekomendasyon na isasabihin para tulungan natin yung mga reformist na nasa pamahalaan ngayon. Tuloy natin to hanggang sa 2028 para maghalal tayo ng mga tamang kandidato. Secretary Vince Dizon, sir, thank you very much. Maraming salamat. And Dean Oreta, thank you, ma'am. Maraming salamat. At mga kapuso, patuloy po natin tututukan lahat ang mainit na issue ng bayan. Magbabalik po ako ng hirit. Wait! Wait lang! Huwag mo muna i-close. Mag-subscribe ka na muna sa GMA Public Affairs YouTube channel para lagi kang una sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Thank you. O sige na,